last week po ba? So, sabihin niyo nga po sa ating mga katabi ay nakagalak na maliit ang nakasama sa pagsasamba sa Panginoon sa kanyang bahay ng gabahan. Ayan, sa oras na ito ay tuloy nga na pupuri tayo sa Panginoon. Tuloy na sa oras na ito ay tuloy po tayo pumili.
ba natin ang ating mga tabi ulit? Ayan, lalubogin tayo ng mga puri sa Panginoon. Ako sa lahat ng Panginoon,
mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Ayun. Acknowledge po natin ang ating mga viewers sa online. Magandang umaga po sa ating lahat. Nawa po ay maganda po ang inyong gising. Kaya lang hindi namin kayo kasama ngayon, pero I'm sure maganda po ang gising ng lahat ng naririto. Amen? Kita po ba sa mukha ng ating katabi na maganda ang kanyang gising? Ay parang yung iba dudang-duda kung nakatulog kaya ito ng maayos or natulog kaya ito? Baka kakagising lang. And we acknowledge here ngayon ang ating pong mga missionary. Sila po ang ating mga butihing tatay. Meron diyang binata at walang dalaga, no? Binata lang, 2 binata po, no? So, Happy Father's Day po sa inyo. And today, sila po, ngayon na lang natin sila makakasama, mga kapatid. Kasi sila bukas ay gagraduate na. Palakpak po sa Panginoon. Matatapos na ang kanila pong journey dito sa Tansa, pero magsisimulang muli sa kung saan po sila maa-assign. At ngayon po, i-acknowledge muna natin ang ating mga first-timer na kasama po ng aking supervisor. Si Sir Robert, supervisor ko po yung pogi na tatay na yan eh. Kasama po ni Sir Robert, si Sister Ruela Inopia. Pwede po bang, ayun. Welcome po, ma'am. And si Brother Vincent Jordan. Good morning po. Sa atin pong pagpapasalamat sa Panginoon, alam ko na lahat po tayo ay may mga ipinagpapasalamat sa kabutihang ginawa ng ating Diyos. Pero dahil po merong birthday celebrant ngayon, celebrator, pwede po ba nating i-welcome ang ating birthday celebrant today? Walang iba kundi si Pastor Elmer Ikoy. Magtetest. Amen. So, praise God po sa lahat. Glory to God. Ako'y dahil po binigyan niya po ako ng pagkakataon na at pribilehiyo na makaten ng mission exposure. In behalf po sa mga kasamaan ko na missionaries, ako po ay nagpapasalamat sa pasamantalang pagkupkup ng LJMA Tansa sa aming lahat. Sa inyong suporta at panalangin. At sa LJMA Bacoor na nagkupkup po sa akin for more than a week. Malaking bagay po na talaga yung suporta na binigay ng mga kapatiran sa LJMA Mabubuhay ng mga kapatiran at brethren at LJMA Mindanao na ginamit ng Diyos, kaya po ako ay narito sa harapan ninyo. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na patuloy na pagbibigay niya ng proteksyon, pagbibigay niya ng kalakasan, provision sa akin at sa aking asawa na nasa Jensen. Kanina po tumawag po siya ng video call para bumati po ng happy birthday. Sada all. Lumaki po ako na bilang pasaway na bata sa Children's Ministry mula pa noong Corpus Christi. Hindi ko po inakala na ako'y tatawagin at pipiliin ng Diyos na maging pastor. Kasi nung sa Children's Ministry pa po ako, nung Corpus Christi, hindi po ako natin ng Sunday School.
Kasama ko si Ron, anak ni Pastor Ronnie. Si Carlson din po. At hindi kami na-attend ng children's ministry, yung turo ng teacher namin. Pabalik na kami pag may merienda na. Pero sa habag at awat ng Diyos, ako'y sa harapan ninyo kasi tinawag ng Diyos. For 15 years na nag-serve sa ating Diyos, ni isang bagay wala po akong napatunayan sa Panginoon. Ang Panginoon po ang marami na pong napatunayan sa buhay ko. Sa buhay ng aking asawa. Mga miracles and wonders na hindi ko po inakala na maranasan po namin. Wala po kaming maipagmamalaki sa harapan ng Diyos, kaming dalawang mag-asawa, kundi ang Diyos po ang aming pinagmamalaki. Kaya po sa araw nito, ako po ay nagpapasalamat sa mga buhay niyo na narito ngayon. Nagbibigay encouragement po sa amin ng mga missionaries na patuloy na magpagamit sa Diyos. Hoping and praying, yung prayers po ninyo, yung dalangin po ninyo is sa amin po sa lahat. Na kung saan man kami ma-assign. So, God bless po at marami po salamat. At lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat sa Diyos lang po. Amen. Maiiyak ba ako, Pastor, doon sa talumpati mo? Parang birthday ni Pastor, pero napaka-emotional ni Pastor. Pero glory to God, ang ganda po ng testimony niyo kasi nagsimula po pala kayo sa children. Kaya ka po ganyan. Joke. Okay, so mahal na mahal po natin yan si Pastor Elmer kasi napaka-comedy po niyan sa grupo po nila. Tawagin din po natin si Pastor Cesar Bangko. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning po sa bawat isa at lalong higit po sa Diyos na siya pong tunay na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Amen? Okay, ako po yung nagpapasalamat unang-una sa Diyos at sa lahat po ng mga kapatid. Pasensya na kayo, hanggang bukas na lang kami kaya maalam na. Purihin po ang Diyos at salamat po sa mga prayer nyo at especially po dito sa Tansa na amin pong naging ang tawag nun? Bahala na po kayo. Okay, at ako po ay nakakilala kasi matanda na ako nakakilala, 35 years old at isa sa pasuroy-suroy sa daan. Sa ganung edad ay siguro mahirap makakilala talaga. Pero dahil may mga ginawa ang Diyos, kaya ako po ay narito sa inyong harapan. Ako po ay nasa lokal po ng Mabini Annex, Mimaropa. At salamat din po dahil dun sa amin pong naging exposure. Ako po ay napunta sa Dasma, ibang kultura. At ipinatapon sa Kalamba. Ay, pinatapon. Ano pala, dalawa po yung simbahan na akin pong napuntahan sa loob ng 12 days. At iba-iba pong kultura. Sabi ko nga, ibang-iba sa probinsya. Kasi ang lahat ng mga nakakaharap ko po doon, puro mga magsasaka, mga nagtatanim, madalang ang professional. Pero sa aking pinuntahan, talagang nung nakaraang linggo na nag-preach ako, sabi ko nga, talagang puspos po ako ng kaba. Sobrang puspos. Hindi ko alam kung nangangulog yung tuhod ko sa lamig kasi aircon doon o doon sa kaba. Pero purihin po ang Diyos, nakaraos. Amen, di pala. Opo, pinagtagumpay po ako ng Diyos. At bago ako umalis doon, pinagsisermonan ko po sila. Opo, mababait naman pala ang taga-Dasma.
Pero purihin po ang Diyos. Sabi nga, wala naman tayong pwedeng ipagmalaki. Ako po isang tricycle driver sa lugar po namin. Pero yung ginawa po ng Diyos, sabi ko nga, lahat ng nakaharap ko ay mga professional, pero binigyan ako ng loob, lakas ng loob ng Diyos para ihayag ang katotohanan. At yun po yung pinagpapasalamat ko sa Diyos. Amen. Kasi hindi hadlang yung kalagayan ko para i-share sa lahat ng tao yung salita ng Diyos. Ayun po, at nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil iba-ibang encounter yung naranasan namin. Yung nasa Dasma ko, mag-isa akong nag-evangelize, wala kasi akong kasama. Pagdating ng hapon, sinusundo ako para dun sa mga kapatid na i-restore. At ganoon din po sa Laguna. Salamat po sa buhay ng mga tao na ginamit po ng Diyos. Para mas ma-equip po ako at pagdating ko po doon sa aking local church na sisilbihan, alam ko po na marami po kung may natutunan dito na may apply po doon. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Yan lamang po at sa Diyos po ang papuri. Amen. Diyan na lang. Praise God. Yan, bakit naman po kayo ay hinayaan nilang mag-isang nag-iii? Dito ang dami-daming kasama ni Pastora Divine, pero ganun pa man, God is good po sa ating lahat. And last but not the least, si Pastor Felix. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa magandang umaga po sa ating lahat. Yan, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil niloob niya po na ako ay mapasama sa mission exposure na ginanap. At ako po ay natutuwa dahil kumbaga yung pagtanggap dito, ganun na lang po kaayos, kaganda. At yung pong lugar na aking napuntahan sa GMA po, ay sabi ko, maganda yung kanilang ginawang programa para sa mission exposure. Sabi ko, ito yung magandang i-apply pala pagdating sa simbahan namin. Kasi yung mga leader doon talagang isinama sa mission exposure. Bawat araw po, mayroon akong kasama na mga leader talaga. Kaya kasi ang sabi ko sa kanila, hindi sa akin lang, ayaw ko nang magbabahagi lang ako para may mga tao na masyaran. Ang gusto ko talaga, sabi ko doon, makapagbukas ng Bible study. Kaya salamat po sa Panginoon dahil yung mga leader na kasama, lahat po sila ay mayroon na silang hahawakan na mga Bible study. Kasi sa iba, wala silang kasamang pumupunta, pero sabi ko, ang ganda ng programa nila sa GMA kasi talagang wala po akong problema. Araw-araw nila ako sinusundo, hinahatid doon sa pupuntahan. Pagdating ko sa pupuntahan, mayroon na pong mga tao doon na makakasama ko sa pag-ikot-ikot. Yan. Kaya salamat sa Panginoon dahil talagang ito po yung masasabi ko, baka yung iba ayaw sumama pag may mission exposure. Alam nyo po, dito, ang nakita ko, hindi ako nawalan. Kundi, lalo pang nadagdagan. Hindi lang sa kaalaman, pati yung mga dala-dala namin pag-uwi, nadagdagan. Kasi ang daming kaibigan, mga ubigay ni din pala doon sa napuntahan ko. Salamat po sa Panginoon. Praise God. Ayan. So, malay po natin, marami ding obligay ni dito sa Tansa bago kayo umalis. Kasi, generous ang taga-Tansa. Yun. So, praise God, hindi sila pare-pareho na experience, mga kapatid. Pero, all in all, ang daming ginagawa ng Diyos at ipinapakita sa atin. At tayo dadako na sa ating pagbibigay. Habang tayo po ay naghahanda,
ng ating mga sobre. Mga kapatid, I want to encourage everyone. Our situation po sa ating gagawing building doon po sa ating church. 2 years na lang po yung ating stay dito, mga kapatid. And wala pa po tayong nasisimulan doon kahit isang haligi. Hindi tayo pwedeng pumunta doon at mag-fellowship nang wala tayong lulugaran. May place, pero walang bubong. Walang fellowship na katulad nito. And sabi doon sa salita ng Panginoon, despite sa mga circumstances and challenges sa buhay natin, kaya ba nating magbigay freely? Kaya ba nating magbigay cheerfully para sa ating Panginoon? Ang pinag-iusapan dito is not basta lang magbibigay, kundi yung sa heart natin, Lord, kaya ko mag-sacrifice dahil nakikita ko ang pangangailangan ng simbahan. Simbahan na tayo rin po ang makikinabang at ang ating mga susunod na henerasyon. Kung man tayo ni Lord, alam natin na yung mga anak natin is my place para makapag-church. And ang sabi po dito, ang sabi ng 2 Corinthians, that God loves a cheerful giver emphasizes yung importance ng giving sa atin. Na kahit na may mga panahon, tomorrow, pasokan na ng mga bata, yung iba baka hindi pa nakapamili ng gamit, yung iba po may mga pamangkin na kailangan bilhan ng gamit, may mga tiyahin na nagtitext para manghingi ng support, pero maaapektuhan ba nun mga kapatid ang ating pagbibigay sa Panginoon? Sana wag. Kasi ang para sa Panginoon, ibigay natin ng maluwag sa ating mga puso. And today, nais ko po kayong imbitahan lahat sa unahan. Huwag naman po kayo magsiksikan para ibigay ang para po sa ating Panginoon. Sige po. Get excited, tell everybody, let's give unto the Lord. Get all excited, tell everybody, let's give unto the Lord. Get all excited, tell everybody. Panginoon, maraming salamat. Pagpalain mo po ang bawat kamay na nagbigay para po sa inyong ubasan. Hayaan mo, Diyos, na sa lahat ng kanilang pangangailangan, kayo po ang magkaloob nito. At hayaan, Lord, na hindi sila mawalan, kundi mas lalo pa silang magkaroon ng maraming pagpapala sa lahat ng estado ng kanilang buhay. O Diyos, kayo din po ang magpala sa simbahang ito, maging sa dun sa church kung saan kami ay lilipat. Lalo mo, Panginoong, pag-ibayuhin ang pagmamahal mo sa bawat isa na naririto. Maraming salamat po. Ito ang aming samo at dalangin ng may pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawagin po natin ang ating South Luzon Cluster 2 Overseer and our local pastor, Pastor Owen Portugal, para ipakilala ang ating guest. Praise. Sige po. Anyway, he's part of the mission exposure. So, I think I need to call everybody, everyone, sa lahat po ng ating mga missionaries. So, just please, punta po tayo sa harap. Lahat po ng mga delegates natin sa ating mission exposure, all pastors, all leaders, please come in front.
Dito po kayo sa harap. And we will be praying for you kasi this will be the last Sunday that they will be joining us. Yung iba po ay uuwi na po sa kanilang mga tribo, no? Ito po mga mangyan, mga kababayan natin. Okay, iba po ay uwi rin po ng Mindanao, no? So, some of them, they will be living po Mindanao. And maybe after their graduation tomorrow. So, if you have time, no? Please do join them, no? And i-support po natin yung kanilang graduation tomorrow, no? 9 to 12. Ayan. So, sabi ko nga po, ilan lang yung single dito eh. Ayan. Ito si Red. Taas ang kamay ni Red. Although naka-black siya, no? Pero si Red po yan. Okay. He's only 17 years old, no? Still studying, but then ito pong opportune na time na binigay sa kanya, no? Dahil bakasyon, hindi siya nagdalawang isip na talagang mag-join itong Mission Exposure. At ang isa pang soltero dito, ayan si Tope, no? Taas ang kamay ni Tope. Ayan. So, ito po, ibabalad na po natin ito sa Bicol, no? After ng he will be one of our worker there in Bicol. Tingin ko po talagang sobra-sobra yung panalangin ni Pastora Wilma na magkaroon siya ng kasama doon na manggagawa. Dahil si Brother Tope ay taga Bicol po talaga siya, no? And then, ito po ay desidido talaga na mag full-time na po. At talagang ibigay ang buhay niya sa Panginoon. And to some, no? Si Pastor Elmer, Happy Husband Day. Dahil hindi pa naman siya tatay, no? So, pero ito po talaga, inabutan ko ito sa Jensen o sa Mindanao when I was assigned there for 10 years. Kapalipad lang yan ng saranggola. At tama namin sabi niya, pasaway talaga yung batang yan. And then, kita niyo naman po ang Lord, ano, pag tumatawag ng mga worker. Kaya sa atin po na may mga children tayo dito, talagang dinadala po natin doon sa ating children ministry. Because we know, no, one day, there'll be one of our future leaders here, no, na gagamitin talaga ng Panginoon. Kaya salute to all teachers, unsung heroes there. At sabi ko nga yung iba dito, hindi lang tatay, lolo at lola na. But then, hindi po sila nagdalawang isip, no, na talagang umaten ng gawain at i-prioritize po ang paglilingkod sa Panginoon at sa kanilang pagbabalik, dire-diretso na ito. No? Halos lahat ata dito talaga. Well, alam ko lahat ng ito, magpo-full time ito eh. Tama ba? Sabi ito yun, amen. Sabi, may narinig ako, amen. O, gumanon, ano. Anyway, siguro po talaga. Actually, ito po kasi, like Divina, no? When I was still there in Mindanao, nag-aaral pa ito noon. So, kung kailan nagkaapo, doon siya tinawag ng Lord para mag-full-time. Full-time? Oh, tinutukan ko po yan, no? So, lakas ng sigaw. Anyway, so lahat po halos dyan ay talagang ready, ano? Kaya nga po, itong ating mission exposure na to, alam niyo po ba na lahat po ng naging suporta ninyo sa panalangin or whatever, sa kanilang mga food. Kasi yung iba po talaga halos hindi makarating. Dahil sagot po ng mga lokal nila, no, yung kanilang mga pamasahe dito and their food allowances for 1 month. Hindi po lalim. Kaya salamat po doon sa mga nagbigay po ng mga food, merienda. Laking tulong po noon na napagkasya natin, no? Yung kanila pong mga allowances. Kaya sabi ko nga, magsiuwian na kayo, no? Parang awa nyo na. Hindi po. So, meron pa naman yan. Kaya, till tomorrow, in their graduation, ay lahat po ng mga handler nila, mga pastor nila, they will be here, no? To really cheer for them dahil natapos po nila, no? Yung 1 buwan. At hopefully, sa mga susunod pa po na mission exposure, no? Ay marami pa po ang talagang maipadala dito. Well, so sige po at alam ko po yung iba maaring hindi niyo sila masamahan, no? Sa kanilang mga mission, but through prayers and whatever support you gave them already, no? Ay kasama na rin po kayo sa pagmi-mission nila. Can we extend our hands towards them and let's pray for them? Panginoon, maraming salamat sa grasya mo. Sabi nga po ni Pablo,
Lord, lahat ng kanyang naging sakripisyo, paghihirap, kung ano man ang naging siya, it is all because of your grace. Maging sa mga anak mong ito, mga kapastorang ito, mga leaders na to, kung nagawa man po nilang iwanan ng kanilang mga anak, Lord God, mga pamilya, asawa, it is all because of your grace, oh God. We cannot really boast on our own. But God, Lord, we consider that as your privilege given to them, oh God. And thank you, Lord God, sa preparation na ipinagkaloob mo sa mga anak mong ito. Ang dalangin namin na sa pagbabalik nila sa kanilang mga lugar at kung saan man po sila mai-assign, Panginoon, patuloy ang sumagad ang grasya mo sa buhay nila. And let your purposes be served, oh God, in the lives. At marami pa po ang mga kaluluwa na patuloy nilang maidala sa paanan mo. Hindi lamang sila kasama ang kanilang mga sambahayan, mahal sa buhay, na makatuwang nila sa paglilingkod sa inyo. Pagpalain mo po ang lahat ng gawa ng kanilang kamay. Continue to give them your anointing, Lord. At let their preaching, Lord, be accompanied by signs and wonders, oh God, Lord. Panginoon, Lord, patuloy po namin silang tinatalaga sa iyo. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat. Lord, naniniwala kami na kung sila ay sa pagkatawag mo sa kanila, you're gonna provide, Lord God, for all their needs. Maging sa pagbabalik nila sa kanilang mga lugar, Lord God, ang pag-iingat mo, ang aming dinadalangin para sa bawat isa. Sa mga mag-aeroplano, sa mga baylan, ingatan mo po sila. Marating po nila ang kanilang mga lugar, sound, together with their family. Salamat. Sapagkat alam namin, ikaw ang patuloy na nangalaga sa mga iniwanan nila. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po ba natin silang i-congratulate, mga kapatid? Alam ko, hindi naman kayo kasi makakapunta bukas sa kanilang graduation. Can we just congratulate and cheer for them, no? As they finish the month mission exposure. Congratulations. Oh, see how great
Panginoon. Amen. Amen. Yan po, palakpakan po natin ang Panginoon. So, bago po, okay. Ang title po natin ay ang Mabuting Katiwala. So, Mateo chapter 25 verse 14 to 30. So, sige po, babasahin ko po. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Wow. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapagmahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa akin, 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaanin ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya binaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping gintong ang salaping iniwan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko hinahasik. Bakit hindi mo lamang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit paano may tinubo sana ito? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Doon mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. So, purihin po ang salita ng Diyos. So, yan po. Sabi rito, ang katiwala ay tagapangasiwa ng lahat ng pinagkukunang yaman ng mga kakayanan na ibigay ng Diyos para sa ikalaluwalhati ng kanyang pangalan at para sa ikabubuti ng kanyang mga likha. Yan po yung katiwala, no? Ayan pala. Isa-isahin po natin yung binanggit kanina. Ang taong maglalakbay, siya po yung ating Panginoong Jesus. Ang kanyang mga tauhan, tayo pong mga Kristiyano. Ay ang mga talentong ibinigay, ay yung salaping ginto po, ayun po yung mga talentong ibinigay sa atin. At iba pang yaman, no? Yaman ng Diyos. Sa may mga mahalagang bagay tayong nakita. Ang dalawang uri ng katiwala.
So isang mabuting katiwala, ang sabi sa mabuting katiwala, ayan po, yan. Ang lahat ng kanyang pinagpaguran at pinaghirapan, sakripisyo ay nagbunga ng papuri ng kanyang amo o ng kanyang boss. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, magaling at tapat na lingkod, halika, makihati ka sa aking kagalakan. Gagawin kitang tagapamahala sa mas malaking halaga. Gayun din, parehong reaksyon ng dalawang katiwala. Ano ba to? Wait lang po. Ayun pala. Yung isang katiwala, ganun din po yung sinabi. Dalawa po sila na sinabi na, good job, faithful servant. Sabi dito sa, yung 24 naman, masamang katiwala. Anong sabi ng kanyang boss? Masama at tamad na katiwala. Sa halip na pabuya ay parusa ang natanggap mula sa kanyang Panginoon. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. Okay. Doon mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Sa Bible po, ang tinatawag na mangangalit ng mga ngipin ay ang panghihinayang. Panghihinayang po, no? So, sayang. Sa Bible po, pag dalawang beses yung pangyayari o dalawang salita ay inuulit-ulit, mahalaga po ito. So, ibig sabihin po, yung dapat nating gayahin ay yung mabuting katiwala. Dalawang beses po yung faithful servant. Dalawa po sila, dalawang tao. Paano ba maging tapat at mabuting lingkod ng Diyos? Saan tayo magiging tapat? Kung itatawid natin sa panahon natin ngayon ang mga pangyayari sa kwentong ito, lahat ng mga Kristiyano ay may mga talent, no? Nabigay ng Diyos noon hanggang ngayon. Ang iba, magagaling kumanta, magaling gumitara, magaling sa media, magaling sa kakayahang magturo, teacher, tagalinis, yung iba, no? Driver at tagasunod sa marami pang ibang mga bagay. So yung talent po, hindi lang po sa paggaling sa pagkanta, meron din pong talento na simple lang, no? Yung gift ng Lord, pag natapik niya yung tao po, ano po siya, nabibless. Baka isa kayo, mga kapatid, ilabas nyo na. Tapikin nyo po yung katabi. Ayan po, no? Hindi lang po magaling kumanta, hindi po sa lahat, no? Ang kailangan sa church. Marami pa po. So, ibig sabihin lang, lahat tayo, binigyan ng kanya-kanyang kakayanan, pwede natin pong ipaglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Yan. So, yan po yung talent. Kung ano man yung meron ka, sigurado po yan. Meron yan. Sabi naman sa kwento kanina lahat binigyan. Ayon sa kanyang kakayahan. So, yan po. Ang talento. Maigsi lang po yung ating pag-aaral kasi uwi na nga sana ako kagabi. Sobrang kaba. Puspos na puspos po, no? Ganun po talaga pag yung mga mag-ano dyan, yung mga magpapastor dyan, sige po. Tutulungan kayo ng Diyos. Siyempre po, no? Kay Lord kaya to, hindi to atin, no? Katiwala lang tayo. Ayun. Sige po. Sa treasure po, alam naman natin kung ano yung mga treasure, mga kapatid. Lahat naman ng yan, treasure, no? Ano yung meron ka? Malaki, maliit, marami, konti, treasure pa rin yan. At lahat tayo
ang layunin ng Diyos sa ating buhay ay magamit, no? Sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ano po ba talaga yung layunin ng Diyos sa buhay ng tao? Iligtas po, no? Magligtas ng mga kaluluwa. Dalhin sa kanyang paanan. Kaya po may church, tapos merong mga manggagawa, merong magtutulong-tulong sa pangangailangan ng church. Hindi lamang sa manpower, siyempre po, kailangan ng maraming tulong-tulong, lalo sa finance po, no? At alam ko naman, ang mga taga-tansa, sabi kanina, Sister Au, giver daw. Ibig sabihin, mga blessed ito. Kasi mapagbigay. Amen po? Yan. So magpapatayo daw po ng church, no? Encourage kanina. Kaya pala ayaw ibigay yung isang topic. About talent pala at saka ano. So, ayan po. Alam ko naman na lahat gawain ng church. So, sige po. Tuloy tayo. Huwag muna. Ng sambahan. So, kailangan po ng pagtutulungan ng bawat isa. Okay? Ano pa yung pwede nating ating mga meron tayo. Meron tayo sa ngayon. Ano pa meron? Oras. Yung time, no? Yung oras po natin ay yung mga talent natin, hindi natin may bibigay po yan. Hindi natin may serve sa Lord kung hindi natin paglalaanan ng oras. Kasi po, magkaugnayan dalawa. So, pwede rin naman, no? Yung may mga kakayanan. Ayan, no? So, marami pong mga, lalong-lalo na po, yung mga kabataan ngayon. Yung mga oras sa church, dapat nandito sila kapag may mga gawain, may mga activities. So, ang dami sana, no? Marami sanang pwedeng paggamitan ng mga natin. Pero marami po yung nagkalat pa rin na hindi mga mananampalataya pa talaga. So, isa po yan sa mga nakita ko. Kaya, wow. Thank you sa pogi na mabait pa. Ayan po, no? Yung ating mission, parang ganito po yan. Kailangan ng time, talent, and trade. So, pasalamat doon sa inyong mga padalang merenda. Masarap po talaga, no? Masarap na masarap. At sunod po na, hindi na pa ako babalik eh. Masarap sanang bumalik, kaya lang po meron ding inaalagaan pa na. Bago lang po yung hawak ko na church at ako po ay mag-iisang taong pastor. At ngayon pa lang po ako nakaranas ng tumayo ng ganito karaming tao. Sa totoo lang, puspos talaga eh, no? Malamig. Praise the Lord. Baka makatulog na ng mahimbing mamaya. Parang 4 na araw yata. Opo, ganun po talaga, no? So, ayan po, ang sabi sa awit, alam po ba natin mga kapatid, no? Paalala lang po sa atin, ang ating time, talent, at treasure ay mga ipinagkatiwala lang sa atin. No? Sabi sa awit 24, verse 1. Ayan, no? Ang buong daigdig at lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Sabi buong daigdig, lahat ng naroon, so nandun din tayo lahat. Nandito tayo lahat. Kay Yahweh po tayo. So ibig sabihin lang, pahiram lang ang lahat sa atin. At itong pahiram na ito, sa takdang panahon, babawiin sa atin. No? Yan. Parang wala na yata. Sabi rito,
Ang tatlong bagay na ito ang sobrang halaga, no? Sapagkat ito ang yaman ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin. Yung kanyang talent, time, at treasure kay Lord pala yan. Yaman pala ng ating Panginoon. No? Upang gamitin natin hindi lang sa pansariling kapakanan, kundi para sa ikalululhati ng pangalan ng ating Panginoon. Ang totoong layunin nito ay pagpapalaganap ng salita ng Diyos na magdadala ito sa sangkatauhan ng kaligtasan. So yan po talaga. Yan po yung ating layunin bilang mga Kristiyano. Kaya may church para dalhin dito yung mga wala pa namang relasyon sa Panginoon. Iparanas naman natin yung naranasan natin sa Lord. Kung bakit tayo ngayon nandito, bakit sabay-sabay tayong umaawit, sumasayaw, papuri sa Panginoon, no? Nagse-celebrate tayo. Nararanasan natin yung presensya ng Diyos kasi tama at totoo yung ating paglapit sa Kanya. No? Sila po, mga bulag po yan, hindi pa nakakaranas. So, salamat po sa Panginoon kasi yung dati pong desire po namin, no? Ako po ay isang lasinggero din noon, mga kapatid. Bago ako tinawag ng Lord, parang 37, 38 na po. Ganyan na po ang edad ko. Hindi, mga 35 lang siguro. Ngayon po, 43 ako eh. So, ang dating buhay ko, ganun din, magulo rin. Kaya, salamat sa Panginoon kung ano yung puso niya, nilagay niya sa puso ng kanyang lingkod. Kaya po yung mga misyonary po, totoo po yan. Hindi namin lakas yung talagang hindi kagalingan, hindi husay, kundi yung presensya ng Diyos. Yung aming paglapit sa mga bahay-bahay, antindi po. Antindi ng ginagawa ng Panginoon. Talagang kahit natutulog, pag kinutok mo, lumalabas ng bahay, tataas ang kamay. No? Sa iba po yun, baka batuhin kayo eh. Di po ba? Medyo, ayan po yung aming mga experience sa mission. At higit sa lahat, maraming pagkain. Busog po, busog na busog. Yung problema namin kung paano ubusin yung pagkain. No? Salamat po sa mga taga-Dao dyan, Mexico, kung nanonood po kayo. Shout out. Thank you po sa inyong support. O yan po, medyo matatapos na nga tayo. Sabi ko sa inyo, saglit lang to eh. Bawal po tumawa ha. Yan. Nawala tuloy. Kung ano kasing hinahanap eh. Ayun, okay na. Sabi dito, application po. Yung ating application, paano natin paglilingkuran ng Panginoon, no? Huwag daw maging madamot sa Diyos. Yan po. Totoo po yan. Minsan, di natin namamalayan na pagdadamutan natin ng Panginoon sa ating mga oras, sa ating mga talent and treasures. Huwag matakot na gamitin ang mga kaloob ng Diyos. Lagot kayo pag natakot kayo. Gaya po kanina, yung isang talent, ibinaon yung kanyang talent. Hindi nilabas. So, hindi napakinabangan. Kasi hiram lang po yan eh. Huwag maging tamad sa paglilingkod sa Diyos. Ayan po. Ang kagalakang tinutukoy dito ay nanghuhulugan ng isang malalim at walang hanggang kagalakan. Ito po, yung tayo, minsan nagagalak lang. Saya tayo, nagagalak lang tayo, panandalian lang. Pero pag may problema, maya-maya, dyan na naman yung ating kalungkutan, sakit, yung ating mga bagay na ayaw nating nararamdaman. Yan po yung pangako ng Diyos. Pagdating po doon, yung mga faithful servant, yan po talaga yung mga ligtas, sa totoo lang. Sila po yung makakaranas ng pangako ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan, wala ng pagod, wala ng init ng araw,
wala ng hirap, wala ng sakit, at lahat po ng mga ayaw nating maramdaman dito, wala na po. Dahil hindi na natin mararamdaman, no? Wala na po talaga. Pag tayo'y nakarating na doon, so, yan po. Patapos na tayo. Wala nang pagod, wala nang pagdurusa. So, ayan po. Salamat po, Panginoon. At sana po ay mayroon kayong nakuha sa maiksing pag-uusap natin. At salamat po sa Panginoon sa kanyang pagsama at patuloy na paggabay sa bawat nating paglalakbay sa ating mga tinatahak. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang lakbayin. Iba-iba po, no? Meron po tayong kanya-kanyang hinaharap. Pero iisa lang yung ating patutunguhan. Ingatan po natin yung ating buhay sa Panginoon. Salamat po. Sige po, inaanyahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Mabilis lang. Father in heaven, once again, thank you so much, Lord, sa patuloy na pag-iingat mo, Panginoon. Salamat po sa pagsama mo, Panginoon, sa iyong lingkod. Salamat, Panginoon, sa tapang. Salamat po sa lakas, kakayanan, Panginoon, upang ipahayag ang iyong mabuting balita, Panginoon. Lord God, yung kanilang narinig, Lord, kayo po yung mag-treasure sa kanilang puso, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagsama mo, Panginoon. Patuloy namin dalangin, Lord, yung araw na to ay mapagtagumpayan namin, Panginoon, dahil kasama ka namin. Lalo ka po mapaglilingkuran ng bawat isa, Panginoon, sa mga lakas, kakayanan, at mga oras na binibigay mo. Lahat ng mga talento, Panginoon, nagmumula sa iyo. Salamat po. Dahil, Lord, mo sa malit na halaga. Kaya ngayon, Panginoon, kami po ay ginagamit mo na sa mas malaking mga bagay. Hinahanda mo kami, Panginoon, sa higit pa ng mas malaking bagay, Panginoon, na kailanman hindi pa namin ito nararanasan. Lord, salamat po. Patuloy namin dalangin. Aming mga kapatid na magbibiyahe, Panginoon, kayo po ay magsilbing driver nila, Lord God, yung kanilang mga sasakyan, Lord, kanilang manubela, kayo po ang siyang humawak nito, maging mga spare parts ng kanilang mga sasakyan, Lord, ingatan mo po, Panginoon. Salamat muli. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng mga kabataan, sa buhay ng music team, Panginoon, na ginamit mo, Lord God. Thank you po sa anointing, Lord God. Salamat din po sa mga oras na nagbigay sa iyo, Lord, ng mga anak mo na nanarito. At patuloy namin dalangin, Lord, ang katagumpayan ng araw na ito sa pangalan mo, Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen, Amen. Ay, yung water nyo po. Tayo po muna yung mga kaupo, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon at salamat po sa buhay ng ating pastor, Pastor John Alga. Yan. Talagang ang mabuti, may pa-shout out pa. Ang mabuting katiwala, yung naging topic ng ating pastor. At clear naman, very clear. At talagang tayo ay once again, we were reminded na talagang we have to use our 3 T's for the glory of God. Time, talent, and treasure. Yan. Dahil after all, sa bandang huli, at the end of the line, tayo po ay magsusulit talaga sa Panginoon. Kaya talagang we really have to use. At yun po ay salamat po, napakagandang reminder para po sa ating lahat, mga kapatid. So, today is, sabi nga, bago magpasukan bukas, we are here to celebrate Father's Day. Yan. So sa lahat ng mga tatay, palapakan po natin sila. Yan, mamaya po, may on the side, meron po tayong parang green wall kasi meron tayong design na ilalagay dyan. Magugulat na lang kayo, parang model ang dating. So yan, meron po tayong photo op mamaya. Pwede po kayo magpunta one by one sa ating mga tatay. At sa mga manifesting by faith na naniniwalang
Kuya Tope, pupunta ka na ba doon mamaya? Hindi pa. Wala pa. Binata ka pa, ha? Tsaka si Kuya Red. Batang-bata pa yan. Okay, tawagin po natin yung mga tatay. Ayan, at ito yung pagkakataon para pasalamatan no, yung ating mga father na nasa ating piling sa umagang ito. And we are very blessed to have them. Pastor Pio Amistad. Pastor, sa unahan po. Ayan. Yan po.